Pakinggan naman natin itong isang topic ni Attorney Enzo Mabsat, no? Kumakalat na wala na raw impeachment. Ito actually, hindi lang ko na, hindi ko po ito napapakikitang-kita o hindi pa siya nagre-read, hindi ko pa napapanood to. Narinig ko to kanino ko ba narinig to? Kay Top 1. Narinig ko kay Top 1 to, tinapik niya na meron daw chismis sa kanya na nagsasabi ng reliable source niya na wala na daw yung impeachment, gugulong daw din. Tapos narinig ko din to kay sino pa yung isa, si Sir Yayam. Yan. Si Sir Yayam, meron siyang sinabi din. Sana hindi totoo yung chismis. Ngayon, pakinggan natin itong si Attorney. Attorney Enzo Recto, totoo ba na hindi na matutuloy impeachment dahil may gagawin ang Supreme Court? O sige, pasok. Punto by punto. Tingnan natin, Ma'am Sat, ha. Attorney, paki-explain. The epic. Pasok, Attorney. Sa punto. Diretso tayo. Attorney, pasok. Diretso. Ay, putragis. Andali, sorry. Naklik ko yung home. Sorry naman, mga kakabsat. O, siya. Balik. Maituro. Kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Okay, puntuhan na natin to. Diretso. Kasi kumakalat itong itong balitang ito. Maraming nagtatanong sa akin, kinukumpirma. Totoo ba ito, attorney? Nakakalungkot naman. Kumakalat, wala na raw impeachment, talagang hindi na raw matutuloy. Kaya medyo grabe ang pagkalat nito sa social media. Ngayon, ang mga nagre-react dito, syempre, mga nasa oposisyon. Nakaka-frustrate naman, attorney. Sabi, ano ba to? Totoo ba ito, attorney? Ang totoo, ang medyo extensive na pag-discuss ng issue na to, si Antonio Montalban. Kaibigan ko to. Oh. Sabi ni Antonio Montalban sa post niya kasi, a Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith installed the trial is because the Supreme Court, anytime now, will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. So kaya pala nila nilipat ng August 4. Hinihintay nila ito. Ganun ba 'yon, attorney? 'Di ba? Pa-delay ng pa-delay, hinihintay nila yung magiging sagot ng Supreme Court. Pero silipin natin ito mamaya sa taas. Silipin natin ito. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. So ibig sabihin, yung mga balibalita ngayon na 'di ba, hindi na naman matutuloy yung July 29, malilipat na naman sa August 4. Sabi ni Antonio Montalban sa kanyang post ay ang dahilan niyan, dinidelay ni Escudero at saka tinutulungan siya ni Villanueva. Si Villanueva nga naman ang nag-announce na posibleng hindi matuloy yung July 29, sa halip ay sa August 4 na. Bakit? Kasi nga hinihintay muna na lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Masama ang panahon, grabe yung mga cancellation ng trabaho, suspension pala ng mga trabaho sa government offices. So yung dapat na paglabas ng desisyon, di umano, bago ang SONA, parang madidelay pa. So sa halip na July 29, August 4 na naman. Kaya ang dahilan nito, ayon kay Antonio Montalban, binibigyan pa ng pagkakataon ang Korte Suprema. Pero kumbaga ang strategy ng nila Escudero, Villanueva at ng kampo ni Sara, wag ng Korte Suprema, wag ng Senado yung papatay ng impeachment. Parang ang idea nila dito, kapag kasi mga senador yung papatay ng impeachment, mga politiko yan ayaw din nila na masira sila sa pagpatay ng impeachment. Tatakbo sila, ang iba dyan, tatakbo sa re-election sa 2028. Siyempre, ayaw nilang masira sila, lalo na sa mga oposisyon. So,
parang lumalabas, maraming mga senador ang nag-aalangan na bumoto para i-dismiss. So, on the rescue ngayon ang Korte Suprema. Kumbaga, ginapang ngayon ng Korte Suprema na ito na lang ang magpatay ng impeachment. I-declare ng Korte Suprema ang unconstitutional. Pero dapat, magawa yung desisyon na yan before ang trial ng Senado para hindi na ituloy ng Senado ang trial. Yun ang magiging basis, yung desisyon ng Korte Suprema. Kumbaga dahil ngayon sa sama ng panahon, mga suspensyon ng trabaho, minob na naman nila Escudero at saka ni Villanueva. Yan ang context nitong sinasabi ni Antonio Montalban. 12 justices will vote for its unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. So ito na, ayon dito kay Antonio Montalban, ito kasi yung pinagmulan ng mga kumakalat sa social media na parang naano sila, napufrustrate, nagpapaabot sa akin, Attorney Enzo, nakaka-frustrate naman to, ipapatayin na raw ang impeachment, wala na talaga. Korte Suprema daw mismo ang magdi-declare ditong unconstitutional. Ito yung yung dosing justices ang magdi-declare boboto na unconstitutional ito. Lahat ng mga dosing itong justices, yung mga appointees ito ni Duterte. Ito na rin yung sinasabi o pinangangambahan noon ni Trillanes, 'di ba? Sabi ni Trillanes, sa 15 ng justices ng Korte Suprema, 12 diyan appointees ni Duterte. Gumalaw daw si Bongo. Si Bongo ang gumalaw. Parang gumalaw si Bongo, pakiusap ito ng dating presidente ng FPRRD. Tinulungan niya naman kayo, ito kailangan mapatay itong impeachment. Pero ito, but there is a serious cut. So ito yung medyo the ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonin. Sabi ni Antonio Montalban. Ay si Leonin was an Aquino appointee. Bakit? Bakit Aquino appointee si Leonin tapos siya ang susulat ng decision? Escudero has promised a reward. Leonin will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. Galing ito kay Montalban ha. At 62, Leonin still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. So ito yung sinasabi ni Montalban. Hindi natin alam ang source ni Montalban ito ni Antonio Montalban. Pero kilala ko to si Antonio Montalban, sumusulat siya sa Vera Files. Sa Vera Files. Hindi naman to sumusulat ng basta-basta nang hindi nagre-research May sources ito. Sabi ni Antonio Montalban, only 2 justices will dissent. Benjamin Caguiwa, Aquino appointee, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far of BBM. All these of course stand on big Caltex with Techron. Keep your engine clean. Drive further with Caltex with Techron. Naharangan tayo. if. Lahat ng sinabi niya daw na ito ay nakabase sa if the info from the Supreme Court insider informer will come to pass and proven to be true. So nakadepende doon. Totoo ba yung sinabi ng informer niya? Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. So ang sabi ni Antonio Montalban, hindi niya naman daw sigurado na yon. Yun ay based o base sa sinabi ng insider informer niya galing sa Korte Suprema. Hindi niya naman pinangalanan. Pero ang sabi rin naman ni Antonio Montalban sa post niya, nakadepende lahat itong sinasabi ko sa kung totoo yung sinabi ng insider informer ko galing sa Korte Suprema. Pero kung totoo man ito, kakalungkot na ang Korte Suprema ay papatayin ng impeachment. Samantalang kumbaga napaka-grabing issue ito. Napaka-importanting mechanism ito para sa pagpapanagot ng mga pinaniniwalaan na nakagawa ng mga malulubhang katiwalian, pang-aabuso sa bayan. Tapos papatayin lang ng Supreme Court. So sabi ni Antonio Montalban,
Nakakalungkot ito. Will the Filipino public tilt towards mass indignation? Magagalit ba ang mamamayang Pilipino kung gawin ito ng Korte Suprema? Will the House initiate another impeachment complaint next year? Oh. If it comes to pass, the BBM government will effectively become a lame duck. How will it respond to such a travesty of the Constitution? Yan ang tanong. So, actually, yan po yung ano. Dahil dyan sa post na yan ni Antonio Montalban, nagkalat na ngayon yung reactions ng netizens. Oh, nakarating sa akin yan, ang dami niyan. At lahat nagtatanong sa akin, Attorney, totoo ba ito? Paki-comment. So yan ang dahilan niya. Yang kumakalat na wala na raw impeachment, yang article na yan yung post na yan ni Antonio Montalban. Sino si Antonio Montalban? Kilala ko yan. Hindi naman kami malalim na magkaibigan, pero minsan nag-uusap kami niyan. The last time na tumawag siya sa akin or nag-confirm siya, nag-chat siya, nag-message, may gusto siyang i-confirm sa ginawa kong live. Parang gusto niya akong maging source na totoo ba ito, saan galing yung source ko. Sinagot ko yun. Kaya medyo may communication kami lagi niya, pero hindi naman bilang magkaibigan na matalik, hindi. Pero ang pagkakakilala ko sa kanya, hindi naman siya susulat ng mga bagay na wala siyang source. Hindi niya lang nire-reveal, pero sabi niya, may source siya. So kung totoo ba itong kumakalat na wala na raw impeachment, papatayin na ng Korte Suprema, yun, pinaliwanag ko kung anong totoo dyan sa balita na yan. So abangan natin, ano ba talagang mangyayari? Ano ba talagang mangyayari? Mamamatay ba talaga yung impeachment? Originally kasi, ang iniisip natin, papatayin ng Senado, i-dismiss yung impeachment. Pero isang senaryo na tinitingnan, hindi na Senado ang papatay. Ito ng Korte Suprema. Ito ng Korte Suprema. Bago pa mag-SONA or bago magbukas yung impeachment trial, maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga sinasabi na yung mga controversial na tanong ng Korte Suprema doon sa Kamara, based sa order nito na pinadala sa Kamara, parang yun ang gagamitin na basis sa desisyon ng Korte Suprema. kaya ang ginawa ng Kamara, hindi nila sinagot lahat ng tanong. Para sila ngayong kumuha dyan, pag sinagot nila yung lahat ng tanong, di para silang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo nila. So nagsiguro din ang Kamara na yung sagot nila ay hindi magamit ng Korte Suprema. Dahil nga dito sa mga balibalitang ganito. Anyway, tayong mamamayan, lagi lang tayong updated sa balita. Laging magmatsyag. Magmatsyag tayo. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating Punto Diretso. Bunyog, halikan. Salamat, Attorney Enzo Recto. So yun, Mabsat, nako po, gagalaw sila, no? Gagalaw yung Supreme Court. Kaya pala dinidelay, no? Ng Senado, mga kakabsat. So, anyway, Mabsat, so update na naman tayo mamaya. Kuwan lang tayo. Merienda lang muna tayo, Mabsat. Alright? So, sana nag-enjoy kayo, Mabsat, no? Dahil kanina pa ako nag-enjoy, Mabsat. So, kita-kita lang tayo sa ating next live stream. Mamayang gabi, Mabsat. Wesley Mateo, Naomi, Michael Pangan, at sa mga kasama natin ito, maraming salamat. Welcome po. Hindi lalaban si Basti Duterte. Makikita yan ang totoo. Yan ang nasa likod. Sabi naman ni Kamsat. Alfred Mendoza. Si Gandra PH, Ma'am Eva. Sino pa? At sa lahat po naman nandito, Mabsat, sa hindi ko ba nababanggit. Chopaeng, Micaela, Infinite Stream, Gladys, Nelson Tolin, ayan. Sa mga nandyan pa po, maraming salamat. Kita-kita tayo mamaya, Mabsat, ha? So, kuha na tayo. Kasi siyempre, kararating ko ng Baguio, tapos live ka agad. So, kuha din tayo. PM snack, kumbaga. Salamat, Mabsat. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo sa nating next live stream. Paalam, Mabsat. Maestro Paul is signing off.